So guys, nandito tayo ngayon sa lugar ng Lawag City. So this morning guys ay tayo ay maglakad-lakad para sa magandang kalusugan guys. So nandito tayo ngayon sa bypass ng Lawag. Ano guys, kailangan natin maglakad-lakad kapag umaga dahil yung sinag ng araw ay kailangan natin ng nutrisyon para sa ating katawan para salubong natin yung init ng umaga. Yan guys, kita ninyo itong Lawag. Sobrang fresh yung area guys. So shout out pala sa mga viewers natin at kapag kayo guys ay medyo nagkakaedad na, kailangan ninyong maglakad-lakad, kailangan ninyong exercise yung katawan ninyo dahil yun po ang paraan para iwasan natin yung mga magkakasakit, mga nararamdaman natin guys. Hindi natin dapat ipansinin yan, kailangan nating labanan yan para magiging malusog ang ating pangangatawan. At una sa lahat guys, yung mind ninyo ay dapat ninyong palitan. Kahit mayroon kayong mga naramdaman na sakit-sakit, sabihin na lang ninyo sa inyong sarili na wala lang yan, I am healthy. Ayan guys, yun ang pinaka magandang ilagay na isip guys sa ating araw-araw na kalusugan. So ayan, shout out pala guys sa mga viewers natin. Ayan, so talagang sariwa yung lugar guys. So yung Philippines guys ay sobrang magandang bansa, pero ang nakakalungkot guys, dahil yung mga basura ang ating mga kababayan ay yan, tinatapon nila guys. Kahit ano yung mga basura na yan, dito nila yung tinatapon guys sa bypass. Kapag umulan, yung mga basura na yan pupunta sa ilog yan, tapos dadalhin sa dagat. Kaya pag dumating naman sa dagat guys, magkakaroon ng malaking effect para sa circulation ng dagat. Kaya pag tumaas, naging barado ang mga lagusan ng dagat guys, purong basura na pupunta na doon. Ang mangyari niyan, magkakaroon ng mga climate change, no? At ang ating mga kabundukan maapektuhan dahil sa bagyo, landslide, ganyan, malakas yung pagulan. At lalong lalo na guys, yung mga ating mamamayang Pilipino, sila din ay maapektuhan sa kanilang ginagawa, no? Kaya ugaliin po natin guys na ituro sa ating mga anak yung mga basura, kung makita nila pupulutin, ilagay sa tamang lugar, o hindi kung saan saan lang itatapon, dahil yun ay magpupos ng malaking pagbaha at yung ating bansa na maganda ito ay magiging pangit guys. So nakapunta din ako ng Korea, Japan, Thailand,
Yan guys. Ako. Maraming bansa guys na napupuntahan at malinis yung mga bansa nila guys. Dahil una sa lahat ang itinuro, ini-implement sa kanilang mga mamamayan, lalo na sa mga kabataan, mga anak, yung pag-aayos ng basura. Dahil yun ay pinaka-importante na maging malinis yung isang bansa at makikita natin yung pag-unlad ng ekonomiya. Ang pagbabago mismo ng isip ng mamamayan, mga anak, ay ito ang nagbibigay guys ng kayamanan sa ating bansa at pag-unlad. So, kung kailangan ninyong makita malinis at diba yung marunong kayo magpapahalaga sa maliit na bagay, marunong din kayo magpapahalaga sa malaki. So yun guys, sana may natutunan kayo. Ang basura ninyo guys ay huwag ninyo kung saan ilalagay, dapat ayusin. Thank you sa mga ganito, hanggang dito, bye bye. Kaya nga pala guys, kung kayo ay gusto nyo makita na mayroong pagbabago ang ating bansa, pinaka-importante guys na gawin ng tayong mga Pilipino ay ang malaking problema kasi guys sa bansa natin pagdating ng kalinisan, no? Yung mga basura kung saan itinatapon guys. Kung ang inyong pamamahay guys ay malinis, pinawalis ninyo, nililinis ninyo, pinapaganda. Pero yung mga basura naman ninyo guys ay tinatapon ninyo sa isang lugar na kung saan nagkukos po ito ng pagpaha. Kung ganun guys, ito ay hindi magiging tulong sa ating bansa guys. So mga basura guys ay dapat isilok ng mabuti. Kapag ang basura ay kung saan lang ay tinatapon, pabalik po sa inyo yan guys. Akala ninyo ligtas kayo sa mga pagbaha, hindi. Kasi yung mga plastic kasi guys, pabara yan sa isang lagusan ng mga tubig na kung saan doon dapat patungo yung mga tubig. Pero dahil nakabara na yung mga basura, kung ganon yung mga tubig kung saan napupunta, kaya yun ang nagkukos ng pagbaha o paglaki ng tubig sa ating tahanan. Huwag ninyong isipin guys na dahil malinis yung bahay ninyo ay ligtas kayo, hindi. Yan, mga basura dito guys, kung titingnan nyo, tinatapon nila sa tabi ng daan, tinatago sa mga masukal na area. Pagka umulan guys, bumaha, lumulutang yung basura. At saan ba dadalhin niya ng tubig? Sa ilog. Pagka ang ilog ay bumara guys, dahil sa mga basura na yan, tumataas ang tubig, pupunta sa inyong mga bahayan at magkakaroon ng malaking pagbaha. Kung ganun, kung ito mangyari guys, apektado yung inyong pamilya. Kung ganun yung mga pinaghirapan ninyo, yung guys ay mawawala. Kaya sana naman guys, kung mayroon man nakikinig o narinig itong aking salaysay, ay dapat mapahalaga ninyo. Kasi ako man ay tao din na nakapunta ng Korea. Sobrang linis po yung bansa nila guys. Hindi pwedeng kahit balat ng candy, pagka kinain po nila, hindi nila itinatapon nila, nilalagay nila sa bulsa o kaya sa isang plastic. Yan. Nung ako din pumunta ng Japan, ang linis ng kanilang mga bansa. Tapos ingatan nila yung mga puno ng kahoy para mapanatili yung fresh ng area. At lalo na yung mindset ng mga tao doon na nakatira. Inuuna nila yung kapakanan ng iba guys, hindi ang kanilang sarili. So magandang ano yung guys, model o magandang karanasan na nakita ko
upang yun din ay maibahagi sa kapwa natin Pilipino na hindi natuto at hindi nila nakita yung tamang pamamaraan kung paano palagahan ang bawat isa. So ayan guys, sana itong ginawa kong video guys ay makatulong ito para sa ating mamayang Pilipino. Hindi lang yan guys, maraming bansa pa napuntahan ko guys, dahil gusto kong makita guys yung paano ba sila nabubuhay at bakit nagiging maunlad sila. Nakita ko guys na isa pang bagay na kung bakit maunlad ang isang bansa, yung oras nila guys. Yung oras ay mahalaga, minamanod nila ng mabuti yung kanilang oras guys, no? Kaya yung mga Pilipino kasi lagi nila inisip tsaka na lang at marami wasting time na kanilang maraming sinasayang na oras. Pero yung mga maunlad na bansa guys, alam nyo, tinatawag na time is gold, kasi bawat oras nila guys ay mahalaga yan. Pero yung mga Pilipino guys, hindi time is gold, time is wasting time. So palitan po natin yung ganong kaugalian at kasabihan guys, para makita natin at maipamana natin sa mga anak natin kung paano nila pahalagahan yung oras. So yun lamang guys ang aking i-share sa inyo sa video na ito. At shout out sa mga ating followers dyan. Sana may natutunan kayo at narinig at i-apply natin sa ating daily life. So thank you guys, hanggang dito, bye bye.